Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon, kami magaduol na sa imong balaan ng presensya, magapaubos kami diya sa imong kabubuton, tungod kay kung amo lamang ang kabubuton ang Father God, wala man kini siya'y value sa eternity, wala man kini siya'y ulos diya sa imong mga mata. Busa ang itugyan ang among kaugalingon ng kanimo. Salamat sa imong uban ka namo, pagtabang ka namo, through the filling of the Holy Spirit, and when we are in fellowship with you, Father God, ang tanan namo nga pagabuhaton karon, dili kini siya sayang, dili kini siya useless diya sa imong tubangan, kundi aduna kini siya value alang sa eternity. Bani kami sa among pagtuon sa imong pulong, we pray with the Father that the teaching ministry of God the Holy Spirit will empower all of us as we study your word. Tagayo sa dugang kaalam ng alagad, and this we ask in the most precious name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Okay, mangmingkod ang tanan. Well, padayon na kita, no? Siguro, this week, mahuman na nato ang Libros Pinadayan. Tungod kay akong padayon, dili man kini mahuman karon, but sa Thursday, may ko siyang kabahin sa pagtuon sa atong Bible study sa Thursday, sa atong online. So, posible mahuman na nato ang Libros Pinadayan. And then, balik na usab kita sa Matthew, no? I just hope na ready ang tanan. Balik kita sa pagtuon sa Matthew, ang series na usab ang Matthew, which is ang atong dagan sa pagtuon, book by book kita sa Biblia. Well, ang atong mga Sunday School, nagpasalamat kita kay naagin sila, nagatulog sila. I just do hope na mahatagan din ninyo importansya, no? Ang tinuod na pagtuon. In fact, ako nakita, the more nga magatuon kita sa pulong sa Diyos, the more nga kanang naagi kahimuan sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So, when our Sunday school teachers teach, no, dapat magpugi din kita, hindi lang mag-relax nga kanang mura lang kita, wala lang tayo buhat, no? At least take note kuha ta sa mga kita ginatudlo sa ato ang mga teachers, kay kana siya may kahimuan sa atong kinabuhi. So kung hindi kita serious sa pagtuon, magpabilin kita ngayon na nila, no? Maabutan tas panahon nga mahurot ng atong time, wala lang din tayo probitso sa tubangan ng Diyos. Ganina nagkakanta tayo in your time, no? Bago kayo nga kanta ka to, in your time, in this time. So, nag-hisgot ka na siya may tungkol sa time naghatag sa Diyos na hindi ka na to. And every now and then, kung wala ikaw makahibalo, ang time naghatag sa Diyos nga nakanimo, precious dahil kaya ka na siya. Pero, mahimo ka na siya use this kung you are not in fellowship with God. Mo nang naigitawag na ito, usahay, ang divine time, pangitawag kayo para sa mga magtuturo. Tungkol kay, usually, ang time, ginangkon din sa tao. No? Amot, nasabdang ba ninyo? Mas daghan ang atong time. Kaya sa time, sige, no? Murag, ang ato taning ginahimo, murag ato ba ato, no? Tungkol kaya wala kita magkasabot o unsa ang purpose sa kinabuhi sa tao.
unsang purpose sa Dios atong kinabuhi. Ug muna samtang nagadagan ang panahon, murag ato tanang time, no? Unsay gusto nato, sige, ato ni ako. Pahimulos ta sa atong time ba, no? And we do not know that God provided us that time para nakita magmalipayon sa atong spiritual life. Pero wala man, kasagaran sa mga tao, ang kunon man ang tanang oras. Mag-overtime paggabi, kaya parang makadaginot, no? So, now, wala may mali din sa pagpanarbaho, but if you will not convert that time to divine time, wala ginasay pulos. Imuha rin na, no? Marag ikaw rin ang niyangkon sa imong time. Anyong natay time, gamay na kayo ang pagay niya, atong panimbahon. Pila lang ta ka oras, alas 9 hangtod sa alas 12 na. Alright. Usay, 11:30, humana. Pero gamay sa atong time, ang gihatag sa Ginoo. Now, tanawa pagkahuman ini, di ba, ato na po tanan nga time. Murag, ako na po name, narbaho na po ko, maglaban na po ko, magluto na po ko, sa manin, wanto ko dito, magprosede ko. Kana siya tanan nga time, kung dili nato na mag-convert, ngadto sa gitawag nato divine time, wala na siya pulos. Kaya hatagan tawag time sa Ginoo para manggamito na to para sa iyahaw ta. Pero kaya gigamit na nato ang atong time sa para lang sa tuwa. Na usahay iluhan na sa atong kaugalingon ba kay grabe na gid kay nato ang atong pagtagad sa atong kaugalingon. Masobraan gid ta. Gali sa pagtuon sa pulong sa Dios, wala na tay time, no? Kaya ipalabi na nato ang ato ang time. Muna yung sa kadako kayo ng problema na to. Once you don't put God's word as the priority of your life, ayaw yun pag-asa nga mo uswag ka sa imong espirituhan ng pagtuo. Hindi ka mo tulo. Ang word of God yun ang pinakadapat priority number 1 sa imong kinabuhi. Ibutan niyo na sa inyong isip. Kaganina, nagduol din sa balay. Actually, silingan na muna sila dito sa Mountain View pag yun. Amo ba yung mga balay dito kay dating mga gagmaya pagin sa unang panahon kung maka-adto siguro mo kuan God kanang belongs din siya sa poor of the poorest. Kaya dito naman sa Bagaso. Nya nagsulti siya sa ako siya nibaro siya sa unang ako nanak ko sa Ginoo, pero during that time dili pa ko pastor. So young people pa wala ko maminyo, nibaro siya nga naagi ko nangalagad ko sa Ginoo. Abot ko mga ibang mga isla sa pamamong boat ministry siya. Ako nakita sa imo sa una pastor pastor na yung tao sa karon gata gidala-dala lang kasi yung gitara ba gitara na ang akong dala pero karon ana siya nga pastor maayo kay Ginoo pastor mo naghangad siya sa wala ko nag isgot may tungod sa kanang abundansya ang gihatag sa Dios pero iyang gihangad ba siya maayo kay Ginoo pastor sa imong kinabuhi ana siya ba ingko wala mong gid panahon nga dili maayo ang Dios sa atong kinabuhi. Katong gikanta nato, ang sa tong kanta nato karon, ang blessing sa Ginoo nagasunod, nagauna sa atong kinabuhi. Dili pwede ang Ginoo nga dili maayo sa atong kinabuhi. Kita lang ang dili maayo. Ug mo nang magtanaw ta sa kaugalingon, huwag may lami akong kinabuhi. Ano may lami akong kinabuhi? Tungkol kay dili maayo ang imuhang relasyon ngadto sa Dios. Dili nindot ang imuhang pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Dili maayo ang kinabuhi. Pero kung maayo ang imuhang kinabuhi sa Ginoo,
matingala lang kasi mong kinabuhi. Nga, ang panalangin sa Diyos, musunod din nga na kanino. Mag-uban din nga na kanino. So, wala ko nakita nga mga nagpangalagad nga tinarong sa pagpangalagad sa Ginoo nga wala gigibles. In fact, walay usa ka nag-aalagad sa Diyos nga magpakilimos gyud kung tinuod siya nga alagad sa Diyos. Kung dili siya gyud ang pwedeng makahatag og pagkaon ngadto sa uban. Mao gina siya ang gitawag nato policy sa grasya sa Diyos. Kung kinsa tong nagatubo, mo gito'y gamiton sa Diyos nga mo provide sa mga panginahanglan sa uban. Dili siya ang provider. O nakita nato na siya nga doctrine sa Chris Pipe nga ang grasya sa Diyos mutulo gyud ang iyang grasya ngadto sa ka magtotoo nga nagatubo ngadto sa paghamtong. Og siya ang gamitong instrumento sa panalangin ngadto na sa uban. So, yun na lang kinabuhi. No? So, ang goodness of God, kanunay yun nga nag-uban nga hikanato. Provided nga we are always in fellowship with God. So, dili itong murag wala lang atong pagpangalagad bitaw, no? Ang atong paglingkod, wala lang tayo gibuhat, wala tayo gihimo, no? Dili na ang Christian way of life. Ang Christian way of life, you must be serious sa imong pag-study sa pulong sa Diyos. Tungod kay ang pag-study sa pulong sa Diyos, na din ha ang gitawag nato og unsa tinuod nga pagsimba. Dili itong pagsimba tong atong pagkanta-kanta o pagdahil sa Ginoo, part lang to siya. Pero ang tinuod nga pagsimba nasa pagtuon sa pulong sa Diyos. Muna na dapat seryoso ka sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Mandili na to, mingon nga, basta na lang ko sa simbahan, makalingkod lang ko. Dili ka na. We must be serious, no? So, kinahanglan makalabang ta sa human viewpoint. Kaya ang human viewpoint, usahay mo, hindi man ta nga, basta na lang ko dito, okay na. Kambiyon na to na sa thinking, sa divine viewpoint. God's thinking. Lahi bang good ang panguna-una sa usa ka tawo nga espirituhanon kaysa usa ka tawo nga kalibutanon. Ang tawo nga kalibutanon mukontento na siya ug unsa lang ang nasa yaha. So, human viewpoint, no? Kung sa man niya ginaisip karon mga kalibutanon, apan ang usa ka tawo nga nagatubo sa pagkahamtong, he is always abiding to the Word of God. Kanunay gid siya nga nagapaduol, nagadikit, nagagunit sa pulong sa Dios. Now there is also what we call that human action and divine action. There is human good, there is divine good, there is human action. Kaya usay, ang atong action ba is usay nagtuota nga nangalagad ta sa Ginoo. Sama panalitan karon amo sa simbahan. Siguro nagunahon na ta nga kini si Ginoo. But just remember, bisan na ka sa sulod sa simbahan karon. Yes, ang inyong gibuhat karon nga naka sa simbahan. Kung dili ka filled with the Holy Spirit, hallelujah kayo yung kinabuhi, no? Kung dili ka filled with the Holy Spirit, nanandoon, pagkaanay nanuha. So kung dili ka filled with the Holy Spirit and if you are not in fellowship with God, kini siya nga action is gitawag kini siya o walay pulos. So there is human action. Ang action ng good, pagtilighanan, no?
pwede kang laba, pwede kang naglungag, pwede kang nangguna. Kanatanan nga mga action ni mo, mahimo na siya human action if it is not converted with what we call that feeling with the Holy Spirit and in fellowship with God. So dapat yun, bisan man sa imong pagtrabaho unta, dapat divine. So, magtanong ko sa inyo ha, murag para sa kuhaan ko, ambot doon na baka ni sa inyo ha, o pwede pa mong layawa. But, nakanan ko, dapat maabot yun niyan ang Panginoon. Nga dili lang tanan nagabuhat ta, naga-aksyon ta, nga natong aksyon is human. Dapat divine. That means maghisgot kag divine, filled with the Holy Spirit, influenced by the Holy Spirit, because you are in fellowship with God. Ano siya, no? So mga divine action. Ang tanan, mo nang ingon sa Colossians 3:23, whatever you do it all for the glory of God. So, kung sabot niya na, divine action. Ang imong ginahimo nimo ang tanan para sa kahimayan sa atong buhay ng Diyos. Kung saan niya pagkahimaya kung you are not in fellowship? Kung saan niya pagkahimaya if you are not filled with the Holy Spirit? No. There is no glorification. And just remember, glorification of the Lord Jesus Christ. Mo gitawag na to ultimate goal sa mga Kristiyano. Kung dili mo maigo na sa imong kinabuhi, sorry lang yun. Kung dili mo maigo ang paghimaya sa Diyos sa itong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, sorry lang yun. Sa bimasit judgment lang kita magkita. Kaya sa bimasit judgment, ipakita sa Diyos ang tanan nato ng mga agi nining kalibutan. So, dapat masabtan nimo ang human God. Kanunay na nato gitudlo ang human God ug divine God. Dapat masabtan na nimo human God. Ang divine God dapat masabtan nimo na. Ang divine God nga nagapangalagad ka nga through the power of the Holy Spirit. Wala tayong kailang purpose kundi mo ang paghimaya sa atong buhay ng Diyos. Okay, so din hinata karon sa libro sa Pinadayag. Nanata sa kapitulo 18. Nahuman na kita niya itong nilabay ng Domingo sa kapitulo 17. Naghisgot may tungod sa ang hukong batok sa bantugang dautan ng babae. Ang gitawag babae diri, naghisgot may tungod sa harlot nga mao ang gitawag nato prostitutes kung kini siya tungod kay naghisgot may tungod sa religion nga diin nakighiusa siya sa politics, sa government. O just remember nga ang religion is the gitawag nato the enemies of God. Religion is the enemies of God. Monang nagtuo ka nga religion ning atoa dire, no. We don't believe on religion. We believe that religion is Satan's ace. No? Mo'y alas na ni Satanas. Mo'y alas ni Satanas sa iyang paglingla sa mga tao sa kalibutan, sa katuyuan nga ang tao mutuog kung aduna na sa religion, siguro doon na siya sa Diyos. Mao ni hitabo karon pwede ka ng religion sa tibuok kalibutan karon. Ug ang tao nagatuo kay nana sa religion niya ang kuan pa gyud kay niini kay daghan pa gyud kay mga religion nga perting daghana gyud sa ilang mga membro. Grabe gyud ang religion. And yet religion is Satan's ace. Naibalo na siguro kung sa'y Satan's ace, no? Alas ni Satanas na siya.
Mo na alas ni Satanas nga nung gitukod niya ang religion sa kalibutan. Dili si Christ ang nagtukod sa religion. Ang gitukod ni Jesus Christ is church. I will build my church. Wala siya nagtukod og religion. Pero ang tao, nagpunahuna sila nga kunata niini nga religion, siguro kinata. Makita lang ang pulong sa Diyos na ingon, nag-ingon, wide is the gate that leads to destruction. Kat mindighanan yun. Wato kag Islam, wato kag uban pang mga religion nga, Catholicism. Religion man na siya. Tanan yung mga religions nga imong makita na once nga na sila'y strong kaya nga grupo, kaya nga to amang good, wala man tayo nun. Yes, masig dili ninyo unsay tawagan na, dili ninyo separate ang ato ang panguna-una niya na, no? Natay panahon ng panagsimba, apan just remember nga ang atong pagtigom dinhi, wala ta tawagan na nagabuhat og mga balaod sa tuang simbahan. Pag nanagani balaod sa simbahan, di na magsugod ang religion. Nanay mga laws, nanay mga balaod, nanay mga organisasyon sit up. Sa tuwa, basta mingon mo, pastor, nga nang nagtukod mo lang itag seminary. Yes, tukod ang seminary. But ang atong seminary is not a religion. In fact, wala na ibayad. Wala tayo balaod din na. Muapil mo, bisag kung sa inyo ang grupo, pwede mo kapil. Pero once nga magtukod na gani o mga balaod din na, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, money, so, nani na ang atong giving, tithing, so nagpasabot nga nagka-problema na gyud na, no? Padulong na gyud na siya sa gitawag na to religion. And then kinahanglan magbuhat kag maayo para maluwas, samot na gyud nga mahimot na gyud na siya nga religion. Dili na relasyon ang disgutan dinha. So ang religion sa tibuok kalibutan, mo ning hisgutan dinhi sa Biblia, mag-unite na sila, magkahiusa na sila, mo-join na sila sa government, sa politics, mo ginagitawag sila prostitutes. O pirti daghanang mga tao sa tibuok kalibutan ang malingla niya ng panahon. Kaya ang mga tao mutuo mo niya na, kaya naman niya ang false prophet. In fact, magmilagro pa gani ang false prophet niya na parang mutuogin ang mga tao sa ilahan. So, magkayusa ang religion o ang politics niya ng panahon. So, diri nag-ingon, sugdan nato sa versikulo 1, nanata diri sa verse 1 sa chapter 18. Ang pagkagunob sa Babylonia. Now, just remember, Babylonia, nag-isod gyapon ni sa religion. The first Tower of Babel nga gitukod sa Genesis 11, nag-isod siya mitungod sa the first, gitawag na to, attempt. Pero mayroong attempt nila, nga kaputo nila ang Diyos, pinagi sila o galing ng pangkamot. Now, dili to siyang first religion, kaya ang first religion, dito yun nagsugod sa kang Adam and Eve, sa lihang sila naningkamot nga matabunan nila ang ilahang pagkahubo. Buhat sila o ka namang fig leaves bitaw, ilang ginatahi-tahi para matabunan nila ilang pagkahubo. So dito nagsugod ang first religion. No? Nag-effort sila para na makapot nila ang Diyos. Pero dili effort sa tao ang pagkapot sa Diyos. Ang Diyos mo kapot sa tao. So, and then, katong sa Tower of Babel, yes, tukod yun sila o taas nga nga tower kay nagtuo sila nga ang Diyos nara sa taas. O ilang ipataas ang tower kay ilang kaputon ang Diyos. O dili lang makapot ang Diyos sa ilang kaugalingong effort. Bisan man siguro hangtod karon kung wala pa tumalumpag, paghapon kabot ang ilang tower sa throne room ug
they cannot reach God in their own effort. So tanang mga grupo karon nga nanikamot sa pagkapot sa Dios through their own effort, gitawag na siya og religion. Mabito na nato na emphasize nato ng human good o divine good, kay pinaagi niya sa diyang masabtan ninyo na siya. We are not under religion. We are on a relationship and fellowship with God. So dili na kayo sa verse 1, tapos niini, akong nakita nga nanaog gikan sa langit ang laing manununda. So nanaog gikan sa langit ang laing manununda nga may dakong pagbulutan ug ang yuta gidanagan sa iyang kahayag. So nanapoy usa ka manununda nga gisguton diri nga nanaog gikan sa langit, kini gikan sa gikan siya sa trono sa Dios. Ug siya misinggit sa magkusog nga tingog nga nagingon, nagunob ang bantugang Babilonia. Now nga lumiyon sa diri, nagunob ang bantugang Babilonia. Buti pasabot, mao na ni ang pag-wash out sa katapusan nga religion sa kalibutan. Mawala na nini ang religion, ini panahon. Nahimo na siyang puloy-anan sa mga yawa, kini kalibutanan, no? Nahimo siyang puloy-anan sa mga yawa, tagwanan sa tanang mahugawng espiritu. Now, naibalubiya kita nga ang religion mo ay tagwanan sa tanang mahugawng espiritu. Mabito lang, makita din mo ng mga dagkong religion din na, matinagalang ka din na, mag-ibatihay mo gina sila, kung si tawagan na, magpahibaluay mo na sila, nga mali ka, tama ko, mali ka, anam lang, nasa mga part na sila, no? Pero malit din nato na madunggan sila. Debate. Now, kung sa'yo buti pasabot niya na, nag-protect sila ng religion. And yet, God did not create religion. God create a relationship for you to have fellowship with God. Taguanan sa tanang mahugang espiritu, taguanan sa tanang langgam nga mahugaw og dulumtan. Mulis lang taguanan. Dalit man kaya ang tao sulod lagi sa mga religion. Kaya ang tanang kanasuran na nagpakainom sa bino sa iyang mahugawng kaulag. So, grabe ang diskutan diri. Na nagpakainom sa bino sa iyang mahugawng kaulag. Mamani ang mga katawhan nga nalingla sa religion. So, ning inom di sila, ning sabay di sila, misunod di sila sa ilahang mga programa, mga bituhan, tunuhay, no? And then, mo din na ang ilahang mahugawng kaulag o ang mga hari sa yuta nakapakighilawas kaniya. Mga hari sa yuta, ibalik na po, no? Buti ko sabot, ang mga kings of the earth, nakig-ubang sila sa mga religious sector. Gikunayt nila ang religions di mo kalibutan. In fact, adunay laing statement meaning nga ginagamit nila ang word nga ecumenical. Ecumenical religion. Ecumenical religion, kung makita ninyo, especially, usahay makita nato na siya no, diya sa halimbawa na ay mga dagkong event ang sa kanasod. Dito sa Pilipinas lang, no? Naidagkong event ang sa kanasod, o niya, pag naidagkong event, imbitaro nila na ang tanang mga religion din ha. Then, mag-pray ang isa, mag-pray. Silang tanang mag-pray sila. Nalinay, of course, katong mga dagko nga religions Pilipinas, dahil Islam, nalinhang mga sa mga Protestant, nalinhang sa mga natives din ang mga grupo. Many times nakikita ko niya na muna ilang dinabuhat. And actually we acknowledge that ang gitawag nila na kasi ang politics manggol hilig kayo sila o kanang kung sakwan pa flattering. So
So hatagan kanila og time din ha, kay natural kinahanglan diya sila sa imong boto ang eleksyon. So munang ibutang nila ng tanan ng mga leaders din ha. Matingala kita no? Na ang ikon yun ang mga leaders yun sa mga religion. Leaders sa mga religion. And in fact, mahibalutan niya na, especially sa panahon sa December, ang tanang mga grupo niya na provided na sa mga politicians. Nagka-provide yun sila na pag kapasket nila yung panghatag. Hatag na sa imong tanang mga membro dito. Kaya naman ay kapalit. No? Nanay siya kapalit. Now siguro, kung na may mga nakapaminaw karon nga politiko, wala di ko'y mahimo kay mao gina siya tinuod. Mao gina siya tinuod. O karon atong nakita ang religion o ang politics dinhi sa chapter 18 nagkunay sila. Ang politics, ang antichrist, siya magdumala sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan o ang religion, yes mo kunay ngadto kaniya o silang tanan maghiusa. Usa ang gobyerno, usa ang ekonomiya sa tibuok kalibutan, usa ang military, usa ang currency niya ng panahon na mo kana ang ilahang programa din. May na po ma-unite ang tanan ng mga religion during that time. So, naging din og ang mga magpapatigayon sa yuta ng kadato tungod sa kadato sa iyang pagka mapatuyangon. Nung nga nagadato man sila during that time. Yes, tungod kay once nga makuha nimo ang gitawag na nimo makuha nimo ang grupo sa mga katawan niya ng panahon na kwarta na. Bisan man gani sa politics, kung nakay posisyon, halimbawa pro leader ka, sa imo na ihando sa mga kwarta niya na sa mga tayong politiko. Barangay captain, kung mayor ka, tas magan ka sa mga kong politiko ng labas. Kung politiko ka sa nasod, na yung mga politician sa laing nasod na musuporta ko din. So tanan kwarta na. Itok sa about money. Money. O kung saan ninahita mo sa itong nasod karon tungkol sa kwarta. Buwak na tunga ang atong nasod karon. Nga naman, na-focus sa mga tao sa kwarta. Kadungog na siguro mo sa balita o kung saan ninahita mo sa itong kwarta sa PhilHealth. No? Siguro magunggan ta karon sa uban din ha. May mga lagi lahi na ning gitudlo diri dat, no? But that is true. Tinungod ka na siya. Kwarta yung basta politics yun. Busa, mga dato gina sila, tungod kay na nag-gather nila ang mga katawhan. Ang katawhan, kaya nila i-exploit, pinagi silang kaugalingong mga strategy. No? Verse 4, unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nagingon, gumawa kamo kaniya mga tao ko. Nganong pagawason man ning mga tao sa Ginoo, aron dili kamo makaapil sa iyang kasalanan, aron dili kamo makaampit sa iyang mga hampa. Yes, by that time, kining religion sa tibuok ng kalibutan nga magkahiusa atong nakita din. Hapit na ni siya nga pagahukman. Pagahukman ni siya. Busa nagasulti sa diri, kamong mga tao nga nagatuo sa Dios, palayo mo kanila. Verse 5. Kaya niyang kasalanan nagatipunog sangko sa langit. Imagine that. Ang ilang mga kasalanan tipunog sangko sa langit. Muli ang politics o ang religion. Nagkahiusan ni sila. Pero ang niskutan din sa 7 years tribulation pa ni siya. Pero magkahiusan gini sila. Magminyuanay gini sila. The marriage
of the government and religion during that time. Magminyuanay gini sila, maghiusay gini sila. O nahinumduman sa Diyos ang iyang mga daotan binuhatan. Yes. Verse 6, bayarin ninyo siya, maingon sa iyang pagpamayad, o uli siya dubli sa iyang mga binuhatan, sa kupa nga iyang gisagulan, pagsagol ka mong dubli alang kaniya. Kay niningat tayo manggod, ginamix na manggod nila. Sa unsang pagi nga ginamix, ginalingla nila ang tao, pinagi sa ilahang religion. Actually, dili yung doctrine ang iskutan din, no? Ang religion yun. Ang religion ang iskutan din. Nga din, ilahang painumon ang mga tao. Painumon ang mga tao in the sense nga, patuuhon nila ang mga tao sa ilahang pamaging nga. Mauna ni siya ang tinuod yun. And yet, di ay, kana siya, usak kadako nga lingla, busa, ang Diyos mingon, ipalayo itong mga tao nga nagatuo kanako, no? Isiparit, no? Verse 7, sumala sa iyang pagpagarbo, sa iyang kaugalingon o sa iyang pagkamapatuyangon, hatagi siya samang takos sa kasakit o kasubok. So, adunay equivalent meaning nga judgment alang niya ng mga tauhana sa malabot ng mga panahon. Sanglit sa iyang kasing-kasing, nagaingon man siya, nagalingkod ako nga rayna. Imagine that, nagalingkod ako nga rayna. Sa babae, rayna. Kung lalaki, hari. No? By that time, ang religion is mo ang rayna. Nanong rayna man ang religion? Kung sa muna iyang bana, ang iyang bana mo ang politics, ang government. The marriage of the government and religion during that time. O ang religion naglingkod, ingon nga rayna. Dili ako balo, o sa kasubo, dili gayud ako magkatilaw. Verse 8, nang sa usa lamang kadlaw, mangabot ang iyang mga hampak. O ni, ang kamatay, kasubo, o gutom, o siya pagasunugon, pinagig kalayo. Imagine that. Kinsa na siya? Religion o kang government. Religion o kang politics. Walay usan niya na. Yan ang panahon na. Kasi pagdumalahan na sila sa Antichrist, Antichrist na gitawag na to false prophet, mag-connive sa Antichrist at ang false prophets during that time. Magkahiusan na sila nga ng panahon. And yet, ilang pagalinglahon ang tanang ng katawan sa kalibutan. And then, at the end of the 7 years tribulation, patay na sila. Ang Ginoo niya ng panahon na mula ang ilahang kalaban. Kay gamhanan ang Ginoong Diyos nga mao ang nagahukom kaniya. Muna yung sa verse 8. Kay gamhanan ang Ginoong Diyos nga mao ang naghukom kaniya o ang mga hari sa yuta. Di sa ni mga hari sa yuta, mga leaders sa yuta, mga politicians, mga dagkong mga hari sa yuta. O ang mga hari sa yuta nga nakapakighilawas kaniya, nakipakighilawas kaniya. Kinsa man hiliwasan sa hari sa yuta? Ang religion. Mga grupo sa mga dagkong religion sa yuta. So mga hari nakighilawas nga to kaniya. O nakigubang kaniya o sa pagpatuyang kini sila managpanghilak o managbako tungod kaniya ni kakita nila sa aso sa iyang pagkasunog. Mabot ang panahon nga sa diyang pagkahukman na sila, yes, magkapanghilak na sila. Mabitaw na nga kung atong pagkatanaw ng atong dagan sa kalibutan karon, ambot na po natin nakita ng mga leaders nga mapilit. Usay na guna-una ta sa una nga siguro kini murag maayo na siguro na siya nga leaders, no, pilion na to ni kita pili kay pili lang ta, pero wala gid tinugot ng mga leaders.
Gikapoy na ang mga katawan sa pagpili. Sa gihapon, wala pa ta nakabaton og leaders nga maayo. Ang Pilipinas, mapulitan nakabaton. Luoy kayo ang Pilipinas kung atong pagkatan-awon in the sense nga mismanaged ta. Wala ta nakabaton og nindot nga leaders. Mabutan lang tas magbalik sa Ginoo. Dahil isa ka panahon nga murag nagnindot-nindot ta pero sa gihapon napagay mga area nga diin kinahanglan i-clear pa gyud ba, no? Apan pagabot niya ng panahon na kini mga tawhana nga diin nabuhong nagpatuyang sa pagpadato sa mga bahandi sa kalibutan tungod sa ilahang pagkaulag sa mga kalibutanong mga butang. Gipahimusta nila ang mga katawan. Yan ang panahon na usap sa pagbalik sa Ginoo. Magahilak na usap ka na sila. Verse 10, og sila managtindog nga magapaantaw sa kalisang sa iyang pagantos og magaingon. Alaot, ikaw nga bantugang syudad. Ang bantugang syudad din, naghisgot na po siya sa Babylon. Actually, sometimes magbasa kag Babylon, naghisgot na hitungod sa Roma. Pero sometimes magbasa kag Babylon, naghisgot na hitungod sa Babylonia, nga mo ang Iran. And dito sa gitukod ang gitawag na to first religion sa pagtukod nila sa Tower of Babel. So ayaw ka tingalan niya na sometimes pag magbasa kag Babylonia din na ang great harlot ng islutan mo ang Roma tungod kay sila nagadumala sa Roman Empire niya ng panahon na o sunod lamang sa siguro umabot sila almost 800 years kung dumala sa Roma. Before Christ pa ang Roma. So naging diri alaot, ikaw nga bantugang syudad, ikaw nga gamhanang syudad o Babylonia, sulod sa usak lamang katakna. So ang nagili niining panahon na nanatas chapter 18, 1 hour na lang diskutan, mahuman ang 7 years tribulation. Sulod sa usa lamang katakna nahiyabot ang hukom batok kanimo. 11, now just remember ang Babylonia diri nga gisgutan is ang religion. No? Verse 11, ug ang mga magpapatigayon sa yuta na nagpanghilag, amo na ning resulta, no? Itong mga nagpadato sa kalibutan. Kay wala na'y mupalit sa ilang mga baligya. Mga baligya nga bulawan sa lapi, mga hamiling bato o mga mutya nga manipis, mga lino, purpura, sida o iskarlata, tanang matang sa mahumot nga kahoy, tanang galamiton nga hinimog marfil, tanang galamiton nga hinimog bililhong kahoy, ug tumbaga o puthaw, ug marmol, mga kaningag, mga lamas, mga insinso, mga pahumot, mga olibano, bino, lana, pino, nga harina o trigo, mga baka o mga karnero, mga kabayo o mga karwahi, o mga ulipon, nga sa ato pa mga tao, at ito mga ulipon ng mga tao. Verse 14, namiya kanimo ang mga bunga nga gipangandoy sa imong kalag. Kiningtan ang butangan ni. Nga imuhang mo imuhang priority number 1. Mo'y ginasilip ni mo pag-una sa imong kinabuhi, mga wala ni nga na kanino. So motong mga tao nga nagpakadato sa kalibutan, mga leaders, mga hari sa kalibutan, nakigjumin sila sa religion nya karon kining mabutan na sa kalibutan, biyaan ra man dayni. Mo'y ilahang focus, mo'y ilahang pangandoy ang tanang mabutan sa kalibutan. Anyat di ay dili di makakambyo sa ilahang destinasyon nga diin padulong sila nga to sa linaw mga kalayo. So namiya kanimo ang mga bunga nga gipangandoy sa imong kalag. Pero ang tao grabe gid ang pangandoy sa mga butang ng kalibutan. Na focus gid sila dinha.
Espiritual, wala na sila. Espiritual ng butang, wala na sila. Asa na sila mangandoy ni anak. Ang ilang pangandoy o kung sa ilang nakita karon, o kung sa mag-enjoy sila karon, muna ilang pangandoy. O ang tanan mong lamian nga pagkaon o kang imong kaanindot, nawala na kanimo, pati na itong mga pagkaon niya lagi pangandoy, mawala na. Nga naman, nasa nahan, i-explain diri. O dili na gayod makaplagan pa. Verse 15, ang mga magpapatigayon ining maong mga butanga sila nga nangadato gumikan kaniya na nagtindog nga nagapaantaw sa kalisang sa iyang pagantos, na nagpanghilak o na nagbinatay nga magaingon, alaot ang bantugang syudad nga binistihan og manipis nga lino. Mo ni binistihan og manipis nga lino. Naghulagway nga kung imo kung magkatanaw ning religion lagi, mura po siya kanang pure po ba, mura po siya kanang tinuod po. Basta tanaw kayo ng mga leader sila ini, mura balaan kayo, no? So mga binistihan og manipis nga mga lino og sa purpura o iskarlata nga dinayan-dayanan og bulawan, mga batong hamilit o mga mutya. Verse 17, kay sulod sa usa lamang katakna, ibalik na po sa katakna, kay sulod sa usa lamang katakna, nalaglag kining tanang mga bahandia. Wala siyang tanan. Motong kamo kung magapangandoy pa mo sa tanang mga butang sa kalibutan, just remember, biyaan na ito ang tanan. Ang magpabilin sa imuha, katulad yung nagkinabuhin kang espirituhanan. Bahandi sa kalibutan, sama sa ilang ipangandoy, katong tanan gibasa na ito ganina nga halos ipangandoy sa tao, pati na mga makaon, mawala ng tanan. O ang tanang mga arayis o mga nanagpanaw o sa kadagatan, mga sakyanon, o ang tanang kinsang patigayon na nasa kadagatan, kini sila na nagtindog nga nagpaantaw. Verse 18, o sa pagkakita nila sa aso sa iyang pagkasunog, sila misingkit nga nag-ingon, unsa bang syudara ang makasama sa bantugang sila. Magkata. Muna nga bantayanan kayo ang religion. Naintin og ilang giitsahan og mga abog ang ilang mga ulo, samtang na nagpanghilak og na nagbinatay sila nga na nagsinggit. Alaot ang bantugang syudad. Ang bantugang syudad naghisgot na po sa Babylonia, no? Nga diin siya ang harlot, siya ang gitawag na to prostitutes, no? Siya ang religion nga nakikiusa sa gobyerno sa kalibutan. Diin ang tanan nga may mga sakayan sa kadagatan na nadato tungod sa iyang bahandi, yes, no? Nagpa-konyo sila, nagpaburot din sila silahang pagkinabuhi sa kalibutan. And then sulod sa usa lamang katakna nalaglag siya. Balik na po ang pagkalaglag. So 1 hour na lang nabilin sa 7 years tribulation. That means ang 7 years tribulation, 1 hour na lang humana. Verse 20, paghugyaw tungod kaniya o kalangitan. Paghugyaw tungod kaniya o kalangitan, o mga balaan o mga apostolis o mga propita, kay alang kaninyo gipakanaog sa Dios ang hukom batok kaniya. So nag-isip na po siya sa mga tao nga tuwas langit, mga anghel sa kalangitan, mga magtutuo nga yes tuwa dito sa taas, no? 24 ka mga ansyano, tumupat ka mga binuhat nga buhi o ka mga magtutuo nga tuwa na sa
ikatulong langit sa Bema Seat Judgment. So kay alam kaninyo gipakanaog sa Dios ang hukom bato kaniya unya dihay usa ka manulundang kusgan nga mipunit og bato ngayon sa usa ka dakong galingan ug ngadto sa dagat kini gilabog niya nga nag-ingon sa ingon dili ka kusog ang bantugang syudad sa Babilonia igalabog. Buti sabot mura lang usalan ka bato ang gamiton sa Ginoo ni anak pak kanang Babilonia nga gisgutan na kini nga religion pak usalan ka butang pagabuhaton sa Ginoo lumpag na siya o dili na gayud siya igakita pa dili na nato ba niya ng panahon na wala na nas ng tanan o diha kanimo wala na gayoy mabati pangtingog sa mga mangangalpa o sa mga mag-aawit sa mga magpaplauta o sa mga trumpetero o diha kanimo wala na gayoy ikita pangbatid sa bisan unsang pamuhat o diha kanimo wala na gayoy mabati pang dahunog sa galingan. Wala na yung tanan, no? Wala na yung mga negosyos kalibutan. 23. Og diha kanimo wala na gayoy suga nga musika pa. Og diha kanimo wala na gayoy mabati pang tingog sa pamanhunon o sa pangasabunon. Kaya imong mga magpapatigayon mao ang mga dagkong tao sa yuta. Mao ni mga dagkong tao sa yuta. Ang mga hari ni sila, no? So, nagpatuyang sila sa mabutan na kalibutan, no? Ug ang tanang kanasuran nahistalaag tungod sa imong lumay. Tanang kanasuran nahistalaag tungod sa imong lumay. But sa gilingla sa religion ang tanang mga katawhan sa kalibutan pinaagi niya. Pero hindi ka nang maling ngayon. In fact, sa previous nga mga kapitulo, ang false prophets nini magpakanawag ni siya kalayo gikan sa langit para nga tuuhan din siya ang tao mutuo sa iya kung sa mga milagro na iyang gibuhat o pertindaghan ang ilham mga lingla niya ng panahon na tanang kanasuran na hisalaag tungod sa imong lumay. 24. O diha kaniya hingkaplagan ang dugo sa mga propeta o mga balaan o sa tanan nga gipamatay diya sa yuta. Religion ba yan? May balo mo sa unang panahon kinsang nagpapatay sa mga balaan katong mga Kristohanon sa unang panahon. Religion man. Religion. Kay Jesus Christ, religion man. Ang religion, ilang ikontak ang Roma, ang politics, si Caesar man ang imperyo during that time. Si Jesus Christ, gilansang sa cross. Pinagi sa Romanhon nga tawag na ito, kultura. Kaya mamaya kultura nila, gilansang sa cross. Ang sa mga Hudiyo, lahat na ng kultura. Sa kultura sa mga Hudiyo, batuon, untuk mamatay. Ang usa ka tawo nga masakpan nga makasasala, batuon untuk mamatay. Now, chapter 19. Ang dakong panon dito sa langit nagadayeg sa Dios. Muna nino, murag glass na gini. Tapos nini nadungog ko ang daw mapusog na tingog sa usas kadakong panon dito sa langit nga nag-ingon. Alleluia! Ang kaluwasan ug ang himaya ug ang kagahom iya sa atong Dios. Kaya iyang mga hukom matuod ug matarong. Iyang gikahukman ang bantugang dautan nga babae. Balik na po ng babae. Kasi ganing babae ang harlot, ang prostitutes, religion. Yan ang balik dali. Iyang gikahukman ang bantugang dautan nga babae nga mao ang nakapadunot sa yuta pinagi sa iyang pakighilawas. O kaniya iyang dipanimaslan ang dugo sa iyang mga ulipon. 3. O niyusab sila sa pagsinggit nga nag-ingon, Alleluia! Ang iyang aso nagautbo hangtod sa kanturan. O mihapa ang kaluwaan ug upat ka mga ansyano ug ang upat ka mga buhing binuhat ug ang upat nga nagalingkod sa trono gisimba nila nga nag-ingon, Amen, Alleluia. Now just remember sa chapter 4 pa lang daan
gisulti na ni John the Beloved, nakita niya ang 24 ka ansyano, upat ng mga binuhat nga buhi dito, nagistot sa mga anghel, o ang nagalingkod sa trono, o kini yang gisgutan pagbalik diri. Verse 5, ug gikan sa trono miabot ang usa ka tingog nga nagasinggit, daygan ninyo ang atong Dios, tanan kamo nga iyang mga ulipon. Kamo nga may kahadlok kaniya, mga timawa ug mga dagko. Unya nadungog ko ang daw tingog sa usa ka dakong panon, sama sa kagahog sa daghang mga tubig, ug sama sa kagahog sa mga makusog nga paglipak sa dalugdog, nagsinggit nga nag-ingon, Alleluia! Kay nagahari ang Ginoo nga atong Dios. Wow! So, grabe nun, dahunog, murag ang tubig nga nagadahunog, kung makalungog kag tubig nga nagdahunog, katindaghan na, murag nagbaha, flash flood. During that time, nagbaha mga magtotoo. Nagdahunog. Sa kadaghan po nato na ng panahon na, nagasinggit, Alleluia! Kay nagahari ang atong ang Ginoo nga atong Dios. Mo na ni Jesus Christ. Humana ang 1 hour niya gisgutan sa milabay nga mga minuto atong gisgutan. Nga makagagahom sa tanan, managupyaw o managsadya kita o ihatag kaniya ang himaya, kay ang kasal sa kordero nahiabot na. Nagisgutan mo siya kasal sa kordero nahiabot na. Nganong hisgutan gini siya kasal, tungod kay si Jesus Christ, manaog siya, murag pagkasal. Pagkanaog ni Jesus Christ, kita nga iyang pangasawonon, muubanta niya. Murag kasal ba nga ang kasal, diba? Kung dito ang babae, diri ang lalaki, pag-abante sa babae niya na, sugaton sa lalaki. Mamana, inana, ang kasal. And then, humanang tag-sugat na kay rapture mo na. Humanang tag-dimas in judgment, si Jesus Christ, uban na ta pagkanaog ni Jesus Christ. Mana kita kasal sa kordero. Kaya ang kasal sa kordero nahiabot na. O ang iyang pangasawa noon, nakaandam na sa iyang kaugalingon. Andam na ta, ganun andam na hanta. Humanang atong dimas in judgment dito, gikuha na ang atong old signature, o tinatanggal na atong old signature, o banta ni Jesus Christ pagkanaog sa yuta, and then si Jesus Christ mag-ahari na. Sulod sa kalibo katuloy. Verse 8, ug sa pangasawa noon, gitugot ang pagbistig lino nga manipis. Para daw ka na to. Mga magtotoo dito sa taas, gitugutan sa pagsuot sa bisting lino nga manipis. Kung sa may, anong gigamitan man niya lino o bisting manipis? Ang bisting manipis, hindi mo ba yung tanawan, comfort na siya sa usa ka nagsanina. Pag sanina ako, maong kanang baga kayo, di ba? Discomfort kasi mo. Pero magsanina kag nipis kayo, magsanina ka o kanang murag kanang flexible kayo, komportable kay ka. So ngunit nitapos ko magbistig tag lino nga manipis, komportable kay ka, nindot kay ka, masidla o maputli. Verse, kaya ang lino nga manipis, mauman ang mga matarong binuhatag sa mga balaan. So nagistod siya dito mo sa purity. Tungkol kay nagatuot ang Kristo Jesus nga akong Ginoo manluluwas. And then ang panihapon sa kasal, verse 9. Kasal niya gisgutan, no? Gikan dito naog kasal, no? And then panihapon, dinner. Mong gining kasal, basta na ganit kasal, ang pagkumana, kaon ng ganit sulayan, no? O ang manulunda, mingon kanako, isulat kini bulahan ang mga gipanggapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero. Bulahan na itong gipanggapit sa kasal sa kordero. Kinsa may makapil sa kasal sa kordero, mga magtotoo. Og siya mingon kanako, kini mo tinuod nga mga pulong sa Dios. Mo ni ang tinuod nga pulong sa Dios. Kalimti na itong mga tao sa kalibutan nga napuno sa pangandoy sa kalibutan ng butang. Nagahari sa yuta, nagpadato sa ilang kaugalingon tungkol sa ilahang pagkaulag sa mga kalibutan ng butang. Verse 10,
Unya, mihapa ako sa iyang tilan. Now, this is the failure of John the Beloved. Tungod kay, iyang panguna-una din iyang simbahon. Pero ang kaning nagsulti sa iya, anghel ni, no? Then, verse 10 din siya. Unya, mihapa ako sa iyang tilan. Aron ta sa pagsimba kaniya. Apan siya mingon ka na ko, ayaw pagbuhata ka na. Ganong mingon man, ayaw pagbuhata ka na. Tungkol kaya ang hiling nagdikta siya. Ayaw kong simbaha, dili ko Diyos. Ang hiling ko, matuko niya. Apan siya mingon ka na ko, ayaw pagbuhata ka na. Ako mo'y usalaman kam masika ulipon uban kanimo o sa imong kaigsuunan nga na naghupot sa pagpanghimatuod ni Jesus. Mao'y simbaha ang Diyos, kaya ang pagpanghimatuod ni Jesus mao man ang espiritu sa propesya. Okay, ako man siguro ko ni, no? Verse 11. Ug unya nakita ko nga naapli ang kalangitan, ug tanawa diay usa ka maputi nga kabayo. Ang maputi nga kabayo diri. Now just remember, magisgot nga tag kabayo, nagisgot sa panggubatan. Magisgot nga tag maputi nga kabayo, sign of victory. So, maputi nga kabayo, kadaugan na. Kinsa pay dili kadaugan niya nga wala na ang atong kaaway, wala na si Satanas, wala na ang Antichrist, wala na ang false prophet, wala na mga hari nga naghari sa kalibutan. Ang nagkabayo nini ginganlag kasaligan, kinsa ni siya kasaligan, ug matuod ug uban sa katarungan siya nagapanghukom ug nagapakigubak. Ang iyang mga mata murag kalayo, kinsa ni siya kano? Ang iyang mata murag kalayo nga nagasiga, ug ang iyang ulo dihay daghang mga purong-purong, ug siya may sinulat nga ngalan nga walay bisan kinsa nga nasayod gawas sa iyang kaugalingon. Siya nagasulob ug bisti nga gikatuslog sa dugo, ug ang ngalan nga gitawag kaniya mao kini ang pulong sa Dios. The word kung sa diskutan din sa John sa sinugdan mo ang pulong, kauban sa Dios, ug ang pulong Dios. Ang salisa mao kini ang pulong sa Dios, ug ang panun sa kasundaluhan sa kalangitan nga nagdistig linong nga manipis, maputi ug ulay kini sila na nagsunod kaniya, na nagkabayog mga maputing kabayo. So gawas kay Jesus Christ nga nagsakay siya sa maputing kabayo, napoy nagasunod kaniya nga nagputi, nagsakay kong kabayo nga maputi. Now just remember, naghiskot may bungod sa kadaugan. 15. Gikan sa iyang baba nagagula ang usa ka mahayag nga espada nga maoy iyang itibas sa kanasuran. Yung gawas daw espada sa iyang baba nga maoy iyang itibas sa tanan kanasuran. Asa yung tanan kanasuran? Tibok kalibutan. Tanan ng mga katong nalinglan ni Antikristo. O sila iyang paghaharian pinagi sa ulising nga putaw, magapigis siya sa pigsanan sa mabangis nga pagkapungot sa Diyos na makagagahon sa tanan. Mga hukman na niyang yuta. Kung makabantay mo din natin ang parables gani sa sheep and goat, parable sa gitawagan ng good face o bad face, yes, nagahistot na siya dito sa at the end of the 7 years tribulation, bahino na niya at tanang mga dili magtotoo o tanang magtotoo. Isiparin niya ang sheep sa goat. Ang sheep nagulagway sa mga magtotoo, ang goat naghistot sa mga dili magtotoo. Isiparit niya ang bad face sa good face. Ang bad face naghistot sa mga dili magtotoo, ang good face naghistot sa mga magtotoo, no? So mo niya yung pagawaton sa television na sa 7 years tribulation. Okay, pagkanaog naman siya, no? So isiparit niya, no? At the end of the tribulation. 16. Diha sa iyang bisti o diha sa iyang paa
siya may ngalan nga nahasulat hari sa kaharian o Ginoo sa kaginuuhan. Nag-istot nito kay Jesus Christ. Mo nang nagatuo kita nga hari sa mga hari siya o Ginoo sa mga Ginoo siya. Verse 17. Ug unya nakita ko ang usa ka manulunda nga nagtindog diha sa adlaw o sa magkusog nga tingog iyang gisinggitan ang tanang mga langgam nga nanaglupad sa kinatungan sa kalangitan. Kung sa kaning langgam nga nung naman sa kinatungan sa kalangitan. So dili langgam na kining ato makita ha. Kaya nga mga langgam nga ato makita dili kaabot dito sa tunga sa kalangitan no. Sa stellar heaven di nakabot no. So tanang mga langgam nga nanaglupad sa kinatungan sa kalangitan nga nag-ingon kanila, umari kamo, tambong kamo sa dakong panihapon sa Dios. Now, lahat na po nga panihapon na, basin mo yung po mo, dinner, dindot na po kay panihapon na po Now, remember, lahat na po nga panihapon. Panihapon sa paggulob sa tanang nga dili magtutuo sa yuta. Murag, manihapon sila sa pagkuha sa tanang mga kinabuhi sa tao sa yuta. Verse 18. Sa pagkaon sa unod sa mga hari. Imagine that. Kaunon ang mga unod sa mga hari. That means, pamatyo na sila. Sa pagkaon sa unod sa mga hari, sa unod sa mga kapitan, sa unod sa mga taong kusgan, o sa unod sa mga kabayo, o sa mga nagkabayo kanila, o sa unod sa tanang tao sa gawas, o sa mga ulipon, sa timawa, o sa mga dagko. Nagisto sa tanang mga dili magtotoo. Verse 19. Kita ko ang mapintas nga mananap, gawas ng mapintas nga mananap. Kinsa gining mapintas nga mananap? Ang Antikristo. Mao ni sila, nakikilawas ni sila sa religion. Nakita ko ang mapintas nga mananap, ug ang mga hari sa yuta, uban sa ilang mga panon sa kasundaluhan, nga nagtagbo aron sa pagpakigubat batok sa nagkabayo, ug batok sa iyang panon sa kasundaluhan. Gubat na. Gubat mahitungod sa atong nakita si Jesus Christ, kabayo siya sa puting kabayo, na siya mga kaubanan, nagkabayo po sa puting kabayo, o kinsa lang kalaban, Antikristo, o tanang mga hari sa yuta. Verse 20. O nadakpan ng mapintas ng mananap, dakpon gini siya yun. Mauna po gini siya katos ninaw ang kalayo, tungkol sa kadaghan sa natintal niya. Verse 20. Og nadakpan ang mapintas nga mananap, og uban kaniya nadakpan ang mining nga propeta, pati ang mining nga propeta dakpan. Nga mao ang naghimo sa mga milagro diya sa iyang atubangan, nga pinagi nini gipahisalag niya ang mga nagpakadawat sa marka sa mapintas nga mananap, o ang mga nagsimba sa iyang larawan. Tinighanan nila ng dalila. Kining duha, kinsang duha? Mapintas nga mananap ug ang false prophet nga siya ang nagdumala sa religion. Kining duha gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo nga nagasilaob sa asupre. Imagine that. Wa mo ma-amaze. Naguna pa ang false prophets ug ang naguna pa ang ang Antichrist ug ang false prophets sa lake of fire kay kang Satanas. Si Satanas, ibilang ko pa siya kung sa kalibo sa ilalong sa yuta. Ibilang ko sa 1,000 years. Pero kininduha, una ni, kininduha, ditambog nga buhi nga to sa linaw nga kalayo, na nagasilaob sa asupre. Verse 21. O ang tanan kanila nga nahibilin, gipamatay sa nagkabayo, pinagi sa espada, nga nagagula gikan sa iyang baba, o ang tanan mga langgam, na nabusog sa ilang unod. Langgam ang kapuntuan ng lupad-lupad na discount nito sa mga kauban ni Jesus Christ. And then, slaughtered. Kung ano kitawag na to, Jesus Christ is the great slaughter. At the end of the 7 years tribulation, hurot pa ng mga dili magtutuo niya. Pamatyon nila siya. Kaya walay usa ka dili magtutuo ng makasunod sa millennium. The beginning of the millennium, magsugod ang millennium, nga magtutuo lang yun ang pagkasunod niya.